So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mga informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl bloggers mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM o sa Marcos administrations, sa katakala mga kababayan, akala mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan, well, syempre, i-check muna natin dito kasi yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. So sila po yung ating mga keyboard warriors mga kababayan. At nandito sa listahan, ang nanguna po ay si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 90 lahat ng mga comments mga kababayan. Nandiyan po si Eduardo Cartera, meron siyang 47, Lori Mamawag, 36, Army Lagaso, 29, and Otako Rabi, meron siyang 21 lahat ng mga comments mga kababayan. Again, thank you so much po sa ating mga keyboard warriors. At syempre, acknowledge po natin ang ating mga channel members na sila si Jose Benjo Inopiques, nandiyan po si Gold Digger, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rasa Teruel, and Bia Bibar. Kasama rin po natin ngayong araw mga kababayan ang mga membro po ng Samahang BBM para sa Pagbabago Worldwide Movement. Nandiyan po ang mga membro ng CCF or Christ Commission Fellowship. Siyempre kasama rin po natin ang mga membro po ng Catholic Biblical Christian Church at siyempre nandiyan rin po ang mga membro ng INC or Iglesia ni Cristo. At siyempre mga kabayan, siya nga pala i-greet po natin ating mga early birds. Nandiyan si Rose B, nandiyan si Rose Guevara, si Kemi, Florife Gumapak, Lynn Gonzalez, Mary Jane Yoshimura, Dave Gamer 101 Legend, si Gemma Ramirez, si Ray Ortiga Jr., Angelita Hosanger, at saka nandyan po si Dito Lang sa Pinas. Okay, so kahapon mga kababayan, di ba ipinakita ko dito yung statement po ni BP Sara doon po sa kanya pagtatanggol po kay Kibuloy mga kababayan. Kaya siyempre, medyo meron siyang na-receive dito na hindi po maganda na mga comment from the netizens, lalong-lalo na doon po sa mga tao po na naniniwala na gusto talaga po na paimbestigahan si Kibuloy doon sa Kamara mga kababayan, pati po doon sa Senado. Ngayon, si BP Sara, siyempre na-backslash sa mga kababayan. Bakit? Kasi nga tungkol ito sa usapin po ng WPS na kahit minsan po or kahit kaisa, hindi siya naglabas dito ng ng statement or any ilan na po ng mga letters mga kababayan. Di ba wala siyang pangkondena dito dyan po sa nangyari po sa mga pangbubuli na mga Chinese, na mga chikwa dyan po sa ating kababayan po sa WPS mga kababayan. Di ba wala siyang inilabas dito ng mga statement. Pero tungkol dito kay Kibuloy, napakabilis niya na nagpalabas po ng statement mga kababayan. Kaya nga medyo nabas ngayon si BP Sara. So nabalitaan rin po natin mga kababayan na kahapon po na napatawan na rin dito ng pa-cite in contempt ito pong si Kibuloy sa Kamara kasi nga hindi siya nagpakita mga kababayan. Pero meron pong request ito pong si Zubiri na kung saan gusto niya na maglabas po dito ng show cause order si Senator Risa Hontiveros mga kababayan doon po kay Kibuloy na to explain kung ano ba ang rason dito na para po hindi po i-cite in contempt ito pong si Kibuloy mga kababayan or bibigyan po ng chance sa pamamagitan po ng show cause order itong si Kibuloy para po hindi siya i-cite in contempt mga kababayan. So doon po napag-alaman po ng mga tao, ng taong bayan na wala pala mga kababayan ng rolling dyan sa Senado tungkol dito sa usapin po na papasite in contempt, wala palang rolling dyan na maglabas po ng show cause order mga kababayan. So ngayong araw po, nabash po itong si Zubiri. At siya kapag-usapan rin po
po natin. Di ba kahapon, siya nga pala, kagabi po yung last po na panggugulo rally doon sa Liwasang Bonifacio tungkol doon sa pag-iingay po ng grupo po ng KOGC, pati po ng SMNI Makabayan, yung laban kasama ang bayan. So nakita po natin doon sa live feed nila sa laban kasama ang bayan na nakita po natin si BP Sara bumisita doon Makabayan. Pati rin po si FPRD nandun rin. Merong speech po si FPRD Makabayan na kung saan, syempre, ang kanyang signature po ng mga salita dito, yung pagmumura Makabayan, hindi pa rin po mawala. Doon sa kanyang speech, sinisiraan niya yung tungkol po sa plano po na pag-amyenda ng 1987 Constitution, yung pong Economical Provision Makabayan. Di ba yan po ang plano po ni BBM? Pero doon po sa speech po ni FBRD, sinisiraan niya. Itong provision daw ay ang totoong pakay daw ng mga mababatas ni PBM. Ang plano ng Makabayan ay yung term extension daw. Pero itong term extension na to ay hindi ho natin nakita doon po sa plano po na pag-ambenda po ng economic provisions. Pero ito ginagamit po na paninira po ni FBRD kasi nga siya po ay nagbabakasakali ng Makabayan. He is testing the water kung meron pa ba ditong maniniwala po na ibang tao aside po doon sa mga nauto po ng KOGC, mga nabayaran po ng mga vloggers, na manguto po na ibang tao, pati po doon sa mga nabayaran po ng mga resource person na inibita po doon sa kailang rally, sa panggugulo rally doon sa Liwasang Bonifacio Makabayan. Aside from doon pa tinisting nga rin po ito ni FPRD kung meron pa ba sila itong mauto Makabayan. Parang sila nangalap pa sila ng mga nagalit dito po sa ating gobyerno Makabayan sa Marcos Administration. So nagbabakasakali sila. Mamaya ididibang ho natin si FPRD kasi nga medyo hindi ko nagustuhan ang kanyang mga sinasabi ng Makabayan kasi nga tinira niya doon si Apu Lakay, si Marcos Sr., pati po si PB Makabayan. Minura. So mamaya pag-usapan natin po si FPRD kasi meron akong ipapakita sa kanya mamaya po na mga video Makabayan. Madidebunk natin siya. Okay? At syempre pag-usapan rin po natin lalong-lalo na yung lakad po ni BBM kasi nga, di ba, nandun siya ngayon sa Germany Makabayan. Di ba, ito pong lakad po ni BBM, yung mga state visit po ni BBM, ito po ay talagang binabatikos hanggang ngayon po na mga ukok ng lipunan, na mga nauto po ng KOGC, na yung mga lakad daw ni BBM, walang kwenta Makabayan. Wala lang nauwi po ng mga investment, according pa nga ni Badong Aracteles Makabayan, negative zero na tayo sa investment. Pero merong pumasok Makabayan. Malaki po ang pumasok po kahapon na balita. Ito po talaga ang magpapasakit po sa karamdaman. Magpapasakit ito sa puso po ng mga anti-Marcos, na mga DBS, na mga vlogger, na meron pong good news po. First time in history, mangyayari po sa Pilipinas Makabayan tungkol po sa isang direct investment. At syempre, pag-usapan rin po natin. Makabayan ko, meron pong tanong. Nakita nyo na ba sa Biblia yung word po na tell death do us part? Sige nga, sa mga kababayan ko dito na siyempre yung mahilig rin po magbasa po ng Biblia, nabasa niyo na ba yung word po na tell death do us part? Kasi nga doon sa plenaryo mga kababayan, siyempre napagdebatihan na po doon yung tungkol po dito sa pagpasa, planong pagbasa po ng divorce law sa Pilipinas. At take note mga kababayan, 2 country lang po ang wala pang batas na divorce law. Yung siyempre yung sa Vatican at saka yung Pilipinas mga kababayan. So ito po ngayon pinagdebatihan na doon sa plenaryo kasi nga siyempre plano nila to po na ipapasa kung sakaling mapasa Makabayan. Unahan ko lang po dito. Pabor ba tayo na ipasabo sa Pilipinas ang divorce law Makabayan? Please comment down below at sa babasahin niyan ni Sir Ivan. At siyempre, huwag niyo rin pong kalimutan Makabayan na mag-like rin po tayo sa ating video. So every time po na meron pong bagong po na video si Sir Ivan, sana automatic na ho tayo na mag-like mga kababayan. Malaking tulong ho yan. At saka rin po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, libre po ang mag-subscribe. At saka siya nga pala mga kababayan, meron po akong ginawa po na bago nating backup channel. Ang pangalan po ay Bagong Henerasyon TV mga kababayan. Please i-check lang po dyan sa baba. Meron akong gin-comment or gin-pin po na comment mga kababayan para hindi na po kayo mahirap
nahihirapan po na nahanapin ang ating backup channel kasi nga medyo warning na tayo po ang ating channel dito kasi nga ni-report po ng mga ukok ng lipunan, yung mga kabulastugan po na pag-isip mga kabayan, yung hindi po lumalaban ng patas na mga viewers natin, ni-report nila ang ating channel. So please po paki-subscribe po sa ating second na channel, ating backup na channel, yung Bagong Henerasyon TV mga kabayan. So meron pong link dyan sa baba, okay? At syempre mga kabayan, before na mag-start, kumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rito mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan rin po makababayan nating DDS all over the world. Hard din mga kabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating earning viewers, mga supporters ng Sir Ivan, mga Suki Lasing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok Lasing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. And also mga kabayan, kunting favor lang po, please share our video. Malaking tulong yan mga kabayan para marami po tayong matulungan po na mga kababayan natin po na hindi po well-informed yung po mga nauto po na ibang mga vloggers para po makaabot sa kanila ang ating account mga kabayan or ang ating YouTube channel. Please share po ang ating video. At saka mga kabayan, i-welcome rin po natin mga viewers po na mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan at saka yung po mga okok po sa lipunan na nandito po na lagi pong nakatambay, lagi pong namamasid po kay Sir Ivan. So welcome po sa lahat. So una sa ating pag-uusapan mga kabayan, well dito muna sa good news. Ipapakita ko muna sa inyo yung nangyari po sa usapan doon po sa agreement po ng Germany at saka ng Pilipinas mga kabayan. Malaking tulong po. So for more details, let's watch this. Ilagda ng Pilipinas at ng Germany ang mas pinalakas na Maritime Cooperation Agreement. Kabilang po dyan ang pagbili ng mga modernong gamit ng Armed Forces of the Philippines. At live mula sa Berlin, Germany, nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano pang mga issue na tinalakay dyan ni Pangulong Marcos? Hanggang dito sa Berlin, Germany, nakasentro pa rin sa usapin ng West Philippine Sea ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag niya, walang anumang proposal na tinatanggihan ng Pilipinas mula sa China pero kinu-question ng bansa ang iginigiit nilang 10-9. Isang arrival honors ang iginawad kay Pangulong Bongbong Marcos pagdating niya sa The Chancellery kanina. Mismong si German Chancellor Olaf Scholz ang sumalubong sa kanya. Matapos ang pagpupugay, dumiretso ang dalawa sa isang tete-a-tete o private meeting na sinundan ng joint press conference. Dito na binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagkwestiyon ng Pilipinas sa prinsipyo ng China pagdating sa West Philippine Sea. We have not rejected any proposals that China has made to us, but the premise is something that we question. And that premise that China has made is that their territory is follows what is now described as a 10-line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Giit ng Pangulo, malinaw ang exclusive economic zone ng Pilipinas na pilit pinapasok ng China. We have the economic zone that China has already intruded upon, and until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na 1974 pa merong Defense Cooperation Agreement ang Pilipinas at Germany. Pero tinitingnan nila ang posibilidad na hindi lang sa training umikot ang tulungan, kundi pati sa cyber at maritime domain. Hindi rin umano maikakaila na malaking bahagi ang West Philippine Sea sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Hindi pa naman maibigay ng dalawang leader ang detalye sa planong procurement ng Pilipinas sa Germany ng mga gamit para sa Armed Forces of the Philippines. Pina-finalize pa raw kasi ito. Ang malinaw, nilagdaan na ang maritime cooperation ng dalawang bansa bago pa raw dumating si PBBM sa Berlin.
Tiniyak naman ni German Chancellor Olaf Scholz ang suporta sa Pilipinas sa usaping ito. Importante raw ang pagrespeto sa international law para sa malayang paglalayag. Kasabay nito ang pagkilala ni PBBM sa kontribusyon ng Germany sa pagresolba ng issue sa climate change. Bok mula sa pakikipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos kay German Chancellor Scholz, dumiretso naman ito sa pagdalo sa isang business forum kung saan sinaksihan niya ang paglagda ng higit kumulang 7 na letter of intent at iba pang mga kasunduan sa pagitan ng mga pribadong sektor mula sa Pilipinas at mula dito sa Berlin, Germany. Sa larangan nito ng renewable energy, healthcare at manufacturing na inaasahang malaki raw yung maibibigay na tulong sa ating bansa. Bukod dito, sa kanya namang talumpati sa Business Forum, ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsusulong ng mga Harlika Funds na malaki raw ang maitutulong sa ekonomiya ng bansa at ang pagpapasa ng ilang mga batas na makakapagbigay umano ng proteksyon sa ilang mga investors na interesadong mamuhunan sa Pilipinas. Yan, ganun po kaimportante. Sa ating mga ok-ok na nandito, ganyan po kaimportante yung mga lakad ng PBBM at kaya nga bakit kailangan niya na pumunta doon sa ibang bansa. Dahil po ito, dapat po mahikayat tayo po ng mga, ng mga investors para po ang papalakasin pa yung relasyon po ng bawat country at saka po, tingko rin po dito sa bilateral meeting makabayan. Di ba doon po sa speech ni PBBM, nakikita natin talaga na medyo hindi na po nagustuhan ni PBBM yung inasta po ng taga-China, yung pangangamkamla dito, pagiging greedy nila dito, na hinahakot nila yung ating teritoryo makabayan. Di ba unti-unti na pong hinahakot po ng China. Pero ang nakapagtataka kasi dito, bakit ayaw po magsalita yung mga Duterte doon po sa mga taga-China, isamantalang friend lang makabayan? Di ba? Kahit man lang iisipin na dito na tutulong sila sa Pilipinas, tutulong sila dito kay BBM, na sana po ikundina nila yung ginagawa po dito ng China, dyan po sasapin po sa WPS makabayan. Wala pa rin parang no comment pa rin. Kilala niyo ba si no comment? So ngayon, meron pong good news makabayan. Kasi nga maraming bumalintong dito tungkol dito po sa ginawa po na survey ng Okta Research tungkol dito mga kabayan sa adult Filipinos willingness to fight for the country. Ang ibig sabihin mga kabayan na handa po ang ating mga kababayan na ipagtanggol po ang ating teritoryo, ang ating bansa kung sakaling meron po mga foreign plano dito na kamkamin po or agawin ang ating teritoryo dyan sa Pilipinas mga kababayan. 77% po ng mga Pilipino willing po makipagpatayan doon sa mga taong mga ok-ok mga kababayan. So for more details, let's watch this. Natuwa ang mga kongresista sa resulta ng isang survey na nagsasabing mayorya ng mga Pilipino ay handang lumaban para ipagtanggol ang Pilipinas laban sa mga dayuhang kalaban. Base sa inilabas na resulta ng survey ng Okta Research, nakasaad na 77% o 3 sa 4 na Pilipino ang nakandang ipagtanggol ang Pilipinas kung kinakailangan laban sa external forces. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, patunay lang ito na anuman ang mangyari, ang pagiging makabayan ay nananalaytay sa puso ng bawat Pilipino. Sang-ayon naman dito ang iba pang mga kongresista. Well, I'm very happy with 77, although I'll be ecstatic when if it's 100%. It shows indeed that nationalism and patriotism among Filipinos is still very strong. Is very reassuring. Very reassuring po na in spite of all the challenges that we've had from external man, such as yung challenges natin dito sa West Philippine Sea, or internal, such as yung alleged destabilization, or dun sa ating Mindanao secession, it's good to see that we still have one united image of one united country. The very high number of respondents who said that they are willing to defend our country only goes to show that nationalism and patriotism is still very much alive in Filipinos. Ang sabi po ni Representative JJ Makabayan, nasabi na maganda sana daw ay naging 100% po yung survey na yon ng Okta Research tungkol dito po sa pagdepensa ng ating kababayan po sa ating teritoryo kung sakali pong merong kalaban po na may planong aagawin po ating teritoryo mga kababayan. Hindi naman kasi yan maging 100%. Bakit? Kasi siyempre, meron po tayong mga kababayan po na mga maka-China, yung mga nabayaran po ng China, ay siyempre yung alam nyo mga kababayan, yung kabilang kubol, maka-China kasi sila. So yan po hindi po magiging 100%. Well, sana lang po na ipag-pray at saka ipag-pray ho natin na medyo malamdagan po yung mga pag-iisip po ng mga maka-China
Sana tutulong na sila dito sa Marcos administration kay PBBM Makabayan. Si PBBM nga na kahit po na medyo nakita natin sa kanyang pamumukha na medyo nainis na siya ng konti Makabayan, pero siyempre ipinakita niya dito yung pagiging professional po ng isang tao at yung kanyang pagiging po statesman Makabayan. Di ba? Stand firm pa rin po si PBBM. Siyempre ayaw niya na magpabuli po dito sa China at talagang ipaglalaban niya dito yung Pilipinas Makabayan. Yan po ipaglalaban po ng Marcos administration. At siyempre dito na po tayo sa usapin ng economical provisions Makabayan. So before tayo pumunta doon sa speech po ni FPRD, doon po sa kaguluhan, liwasang Bonifacio na rally ng Makabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung ibig kong sabihin na ito po yung first time po na mangyayari sa Pilipinas na ganito po kalaki ang invest po ng US. Yung pong yung Presidential Trade Investment Mission Makabayan kasi nga pumunta doon sa Pilipinas at dito magkukumit sila kasi nga nakausap nila si PBBM at saka nakita nila po kay PBBM Makabayan ang ating Pangulo ibigay na dito ang kanilang full po na tiwala sa ating Pangulo kaya ganito po kalaki ang kanilang i-invest Makabayan worth $1 billion o yan po katumbas na 55 billion pesos Makabayan ang invest po ng taga-US sa Pilipinas. So for more details, let's watch this. Kitang-kita na talaga ang magandang resulta ng pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. para lumago ang lagay ng pamumuhunan sa bansa kasunod ng kauna-unahang Presidential Trade Delegation ng Estados Unidos sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Sue Jean Kim. Nagpadala ang Estados Unidos ng Presidential Trade Delegation sa Pilipinas upang matalakay ang mga hakbang sa lagay ng pamumuhunan at pagnenegosyo sa bansa. This is actually the very first ever presidential mission on behalf of the United States to the Philippines. We're very proud to be here as part of this historic presidential trade and investment mission. Inaasahang nasa higit $1 bilyong o 55 bilyong piso ang halaga ng investment ang tinatayang maipapasok ng Presidential Trade and Investment Mission o PTIM na pinangungunahan ni US Commerce Secretary Gina Raimondo. Kasama ang ilang top-level executives mula sa 22 American companies at business organizations. Binibigyang prioridad ang renewable energy, electric vehicles, digitalization at telecommunications. President Marcos, it seems to me, is doing all the right things to make your country more business-friendly, easier to do business in, and that's just music to our ears. Dagdag pa ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Romualdez, lumago ang lagay ng pamumuhunan sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na naging daan para sa mas malalim na economic at defense ties sa pagitan ng dalawang bansa. Inaasahang bibisita rin sa bansa sa darating na mga araw si US Secretary of State Antony Blinken para dito. Nais ding bigyan ng PTIM ang nasa mahigit 30 milyong Pilipino ng training sa digital at artificial intelligence upang mas umangat ang kwalifikasyon ng mga Pilipino at makakuha ng mga trabahong mataas ang sweldo. Isang halimbawa rito ang pakikipagtulungan ng kumpanyang Microsoft sa TESDA para tulungan ang nasa 100,000 kababaihan pagdating sa artificial intelligence at cybersecurity. Sa pamamagitan ng PTIM ni UAIDN ang kanyang pangakong paiigtingin ng economic ties sa Pilipinas sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa US. Katunayan, patungo muli si Pangulong Marcos Jr. sa Amerika sa Mayo ngayong taon. The message is the United States is committed to the Philippines, is going to continue to show up in the Philippines because it's special. Sabi naman ni Trade Secretary Pascual, ang pagtutulungan ng US at ng Pilipinas ay makabubuti sa ating pagiging strong, dependable regional partner. Ang pagdating ng PTIM sa bansa ay sagisag ng matagumpay na presidential visits ni Pangulong Marcos Jr. para paigtingin ang trade and investment relations sa mga rehiyon. Naniniwala ang mga kongresista na mas marami pang foreign direct investment na may kakasa ng Administrasyong Marcos kung may sasakatuparan na ang pag-abyenda sa economic provision ng saligang batas. Yan ang ulat ni Merla Les Moras.
Ikinalugod ng mga kongresista ang deklarasyon ng mga dayuhang kumpanyang bahagi ng high-level US Trade and Investment Mission sa Pilipinas na magkakasa sila ng higit $1 billion o lagpas 55 billion pesos na investments sa bansa. Mismong si US Secretary of Commerce Gina Raimondo ang nag-anunsyo ng investment windfall na kinabibilangan anya ng groundbreaking ventures sa sektor ng enerhiya, edukasyon at digital upskilling. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, hindi lang ito sumisimbolo sa tiwala ng American firms sa ating ekonomiya, kundi malinaw na refleksyon din ito sa magandang estratehiya at pamuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa simula pa lang ng panunungkulan ng presidente, lubos na anya ang pagsisikap ng administrasyon para mas maparami pa ang namumuhunan sa bansa at ngayong nagbubunga na ito. Ang iba pang mambabatas sang-ayon din dito. The fact that they want to invest is actually such a good feat na for us. Nakita natin may bunga itong state visits na ginagawa ni Presidente, no, na nakikita na lang yun, na-open up tayo, nakikita yung capacity natin, capabilities natin, and that we are worth investing. Napakaganda ng development na ito kasi kung isa sa mga pinakamalalaki at successful na economy sa mundo ay magtitiwala sa Pilipinas, it just shows that the international community respects the effort and gives trust to the efforts of our President Bongbong Marcos. Git naman ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, mas mainam din kung maisasakatuparan na ang economic charter change sa bansa. Natiyak na magdadala ng mas marami pang foreign direct investments. Sa ngayon, sa panig ng Kamara, puspusan na rin ang pagtalakay sa resolution of both houses number 7 na magbibigay daan sa pag-amyenda sa konstitusyon. Alam mo, ang ating Pangulo parang he is the best salesman of our country. So, state visit, official visit, the summation of all the investors, not only $1 billion from the US, but all over the world kung saan siya nakikipag-usap at talagang umahanap niya. That's why if we open this economic provision, palagay ko po talagang marami ang mag-invest dito sa ating bansa. Plano ng Kamara na maipasa na sa ikalawang pagbasa ang RBH 7 sa loob ng linggong ito at huling pagbasa naman sa susunod na linggo. Pero matutuloy nga ba ito gayong may mga kongresista pa rin kumukwestiyon sa ilang bahagi ng resolusyon? We will try, pilitin natin matapos para walang masabi sa atin yung mga taong bayan. Bigyan natin panahon, oras yung mga legislators to us and to deliberate to the sponsor. So, kung makukuha namin for second reading this week, well and good. Next week, kung makukuha natin third reading, well and good. Pero I'm not saying na hindi ko, yung sinasabi ko na sana ma-approve natin to before the Holy Week recess. Pero based on this new development na maraming magtatanong ng mga members, palagay ko we will give time to them po. Pagtitiyak naman ng liderato ng Kamara bukod sa RBH 7, patuloy rin ang magiging pagtutok nila sa iba pang mahalagang panukalang batas at resolusyon na nakabinbin dito sa Kongreso. So ang sabi ng iba makakabayan, lalong-lalo na po doon sa mga ipinisigaw po ng mga nauto doon ng QOGC doon po sa kaguluhang rally sa liwasang Bonifacio makakabayan, sabi na resign daw PBBM. Resign daw PBBM makakabayan. Ganyan ba na klase na presidente ang gusto nating pagparesignin? Maganda po yung nagawa sa Pilipinas makakabayan. Di ba? Unti-unti natin nakikita dito at naramdaman po at saka yung bunga ng mga pagsisikap ng ating Pangulo doon po sa paglipad niya sa ibang lugar makakabayan, di ba nakikita na talaga natin dito? So yan po talaga yan po ang klaseng tao, karakter ng tao na talagang ipagyabang natin makakabayan. Isang Marcos yan, dapat ipagyabang ho natin yan kasi nga binigay po lahat po ng trust ng taga-US dito po sa doon po kay PBBM, kaya nag-invest sila ng ganun po kalaki makakabayan. Di ba sinabi po ng taga-US, first time nila ito ginawa sa Pilipinas po makakabayan, di ba? At saka ito pong mga gunggong itong mga salot ng lipunan, isa na maisip nila nito pong pagsisika po ng ating Pangulo, ang benepisyo dyan
tayong lahat po ang mga benepisyo mga kabayan. Hindi lang po yung mga Marcos, hindi lang po yung mga loyalista, yung mga DDS po ng mga matitino, or yung mga Pinklawan, Dilawan, or sino man. Tayong lahat po ng mga Pilipino ang mga benepisyo ito mga kabayan, pati po yung next generation. Sana tayo po magtulungan, no? Hindi sana ninyo dapat po na supilin, parang pigilan dito yung tinatamasa po ng sambayan ng Pilipino na maka-experience po na magandang pamumuhay, ma-experience nila yung nag-improve po ang kanilang pamumuhay. Dahil po sa isang Marcos, kayo po ay galit dito, pati rin po yung pangarap po ng ibang tao, gusto nyong supilin o gusto nyong pigilan dito. Sana tayo po ay magkaisa. Okay, so pag-uusapan na natin mga kabayan, di ba napag-usapan po ni Dong Gonzales yung RBH 7 mga kabayan, yung plano po sa pag-amenda dito ng economical provision. Kasi nga, ipapakita ko muna sa inyo yung pong speech po ni FPRD, kasi sinisiraan niya dito yung plano po sa pag-amenda ng ating 1997 Constitution, yung economical provision mga kabayan. Kasi nga, wala na po silang bala dito, paninira po ito kay BBM, di ba, nang hupas na ngayon yung polvoron video, binuhay nila ulit, kasi wala silang pambato mga kabayan, wala silang pambato dito, binuhay nila yung addict daw, yung pagiging bangag daw ni BBM, at saka pati nga po si FB Lisa, dinamay nila mga kabayan. So dahil wala na silang maisip ito na paninira po, ginamit nila yung plano po dito sa pag-amenda ng economic provision mga kabayan. Ipapakita ko sa inyo yung speech po ni FPRD. So for more details, let's watch this. Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang Marcos rin. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga lahat, mga Princeton, kung ano yung maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yan ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, walang makakapara, lahat na everything goes. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya na binalastog niya at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa si Lisa, kasi si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president.
6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot under which Marcos was elected, ganon rin. 1 term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon po. Ngayon, gusto nilang chat-chat, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Usang doon. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, napakialaman talaga yung konstitusyon. Okay, so bago ko ibigay ang aking opinion at saka analysis mga kabayan, well, tungkol doon sa banat po ni FPRD, well, hindi ko kasi yun masagot na si Apulacay, si Marcos Sr., plano daw na amindahan po yung term extension mga kabayan or gustong galawin po ni Marcos Sr. Well, hindi ko kasi yan masagot kasi nga wala mo ko sa panahon po ni Apulacay mga kabayan. Well, siya nga pala, nandun ako. Pero, siyempre, bata pa tayo mga kabayan, wala pa tayong alam po tungkol sa politika. Itatanong ko lang po dito kasi nga marami pong mga lulista na nandito, yung mga old po na mga lulista mga kabayan. Totoo ba na na ginalaw po ni Apulacay, ni Marcos Sr. yung term extension po sa ating constitution mga kabayan? Please comment down below para po malaman po ni Sir Ivan, okay? So ito po aking nakikita mga kabayan. Plano kasi ni PBM na amindahan po niya yung economical provision po ng ating 1997 Constitution at yan po ay nagustuhan po ng ating mamabatas. Bakit? Kasi kapag babaguhin po doon yung ating ang provision ng mga kabayan, nakikita kasi ng taong bayan na gaganda po yung ekonomiya ng Pilipinas. Di ba nakikita rin po yan sa taga-US mga kabayan? Kasi ngayon taga-US, syempre meron po sila mga advice dito na kapag ma-revise po yung ating economical provision po ng Constitution, mas mahigit pa doon sa kanilang direct investment po na nilagay na 55 billion pesos mga kabayan. Di ba sabi po ng taga-US nakalimutan ang pangalan yung under po sa PTIM mga kabayan, yung Presidential Trade Investment Mission, yung ipinakita ko kanina, di ba sabi niya mas marami pa pong mabigay po yung taga-US kapag amindahan po yung ating Constitution. Maganda po ang kahinatnan dito kapag yan po ay maamindahan mga kabayan. So yan po pilit po. Sa tingin ko lang na yan po pilit po napipigilan ng mga kabilang kampo mga kabayan kasi nga kitang-kita nila at pati nga di ba si FPRD sabi niya wala siyang problema na amidahan po yung economical provision sa constitution natin kasi nga kita niya mga kabayan siguro in the future maganda po yung outcome nito. So wala siyang problema. Ang sabi niya na ang problema lang dito kasi yung term extension gusto daw galawin po ng mga mamabatas mga kabayan, yung term extension. Ngayon, pinuntahan ko po yung balita po ang mga balita po sa Philippine Star, sa Manila Bulletin, sa PNA, o saan po ng mga balita mga kabayan. Tinanan ko yung tungkol dito sa RBH7 kasi diba yung RBH7, yan kasi, nandyan kasi yung tatlo na provision mga kabayan na plano pong amindahan dyan po sa 1997 Constitution. Ang ibig sabihin, kapag may pasa po yung RBH7 na diba pinagdebatihan yan ng taga-Senado, ng taga-Kamara, kasi nga ma-open dito yung 1997 po, yung restrictive po na provision mga kabayan para yan ma-open. So pitinin ko kung ano ba yung plano nila na amindahan doon. Nakita ko mga kabayan na sabi dito sa balita
The committee voted to endorse the amendment proposals in RBH 7, particularly amending provisions in the Constitution such as the grant of legislative franchises and ownership of public utilities in Article 12. Ownership of basic education facilities in Article 14 and the ownership of advertising firms in Article 16. At wala ng iba makabayan. Yan lang po ang amendahan. Pero bakit sinabi ni FPRD na kahit saan ako magpunta-punta makabayan, wala talagang plano po na amendahan po ng ating mga mababatas ang term extension. Bakit? Baka siguro totoo po yung sinabi po ni FPRD na noon po sa panahon po ni Apo Lakay, Marcos Sr., baka ginalaw po yung term extension makabayan, may planong gagalawin. So siguro nag-isip po si PBM, pati po yung mababatas na hindi dapat natin yan pakialaman kasi nga para hindi po magkagulo makabayan. Naintindihan ba natin, Sir Ivan? Iniisip na po kagad ni PBM ng ating Pangulo na kapag gagalawin po yung term extension, magkagulo talaga makabayan, kaya hindi na hinayaan. So ito pong tatlo na nakita ko kahit saan sa pupunta makabayan, wala po akong nabasa po na term extension na yan po'y hilabtan, Bisayang hilabtan na yan po'y gagalawin po ng ating mababatas. Wala po, nothing more, nothing less. Only po itong mga nilagay ko na kulay makabayan, yan lang po ang amendahan doon po sa 97 Constitution. So siguro nakita ko dito ayaw na ayaw kasi nila na makita po under po sa Marcos administration na gaganda po ang pamumuhay po ng mga Pilipino makabayan. Na makikita po nila, masasaktan kasi sila makabayan, na makikita po na uunlad po yung ekonomiya natin, uunlad po yung Pilipinas, under po sa mga Marcos. Di ba? Yan po ang kailang pinipigilan dito. Hindi na kaya po tanggapin makabayan. Di ba? Hindi lang iniisip dito na tayo pong lahat po ng mga Pilipino makabenepisyo po dito sa pagsisikap po ng ating Pangulong si PBM. Okay? So before tayo mag-jump makabayan, well, syempre, i-shout out natin ating pong mga kababayan po ng mga viewers na lagi pong naunguna po sa pag-comment makabayan. Nandyan po kasama natin si Solid Loyalista. Nandyan po si User from Barangay Pansol, Calamba City, Laguna. Nandyan po si Kael, Leonardo Steliero, Leonardo Blue, Frozen Heart, Ninita Payao, si Berino Calob. Nandyan po si Jolie Pintor, and hi to Shally Mar. Nandyan po si John Kuwan, Elina Camara Lopez, Trinio, hi to Eliza Bueno. Nandyan po si Nora Echuayri, Helen Cabayao, Jillian Quezon, and hi to Biyahe ni AJTV from South Korea. Happy birthday daw kay Jem Rafael of Cute Pardo. That is greetings from Rodolfo Rabor. And hi to Arnaldo Ilopre, hi to Anastasia Ignacio, nandiyan po si Levan Ilopre from Los Angeles, California. I-share po natin si Annie Hoson and Monez Borromeo, Carmen Villaflor, Evelyn Garcia, and Ma'am Shensibal from Laguna. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo makabayan kasi nga napagdebatihan na po doon sa plenaryo yung tungkol po sa divorce law makabayan. Ulitin ko na po dito, okay ba tayo na maaprubahan po or may pasa ang divorce law sa Pilipinas? Please comment down below. Okay, so dahil din po sa kanilang pagbabangayan makabayan, hanggang umabot sila doon po sa till death do us part na phrase na lagi pong sinasabi po ng ating pare during po sa marriage po na makabayan na ceremony, di ba? Ipapaalala ko lang sa inyo, di ba? Sinasabi ho yan na I take you to be my wife or husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy law, and this is my solemn vow. Ating alam ho natin yung till death do us part makabayan, di ba yan po para sa akin yan po lifelong commitments to one's partner, pero only lang po ito mabroke makabayan kung meron pong mamatay na isa, di ba? Lifelong commitment ho yan. So ipapakita ko sa inyo kasi nga nagbangayan dito si Congressman Marcolita at saka si Lagman makabayan dahil lang po sa till death do us part. So for more details, let's watch this. Paano po kung may bibigay ko sa inyo yung verse, Mr. Speaker, Your Honor, na sinasabi na malaya lamang ang isang nag-asawa at mapuputol lamang yung bond of marriage kapag patay na ang isa sa kanila. What if I am able to show you a particular biblical phrase? Will you withdraw your sponsorship, Mr. Speaker, Your Honor? Show it now.
What is the answer, Mr. Speaker? Please show it now. If you are accepting the challenge, could you tell us where in the Bible this phrase till death do us part? Will the sponsor, Mr. Speaker, be gracious enough to give me a little time because wala po palang internet dito sa loob. Kasi po yung aking notes nandun sa aking planner, nandun sa opisina ko, pakukuha ko lang sana. But if the sponsor will agree that if I am not able to bring to him today the particular verse in the Bible, I withdraw all my interpellation. Otherwise, if I am able to give him the complete verse in the Bible, he will withdraw his sponsorship, Mr. Speaker. I will never withdraw my sponsorship. And I am certain the distinguished gentleman cannot show any phrase in the Bible quoting till death do us part. On the strength of my but oath, but if the gentleman cannot show this, then most probably he should vote for the bill. I want to make sure, Mr. Speaker, nandun po sa planner ko kasi sinulat ko na po kaninang umaga eh. I want to make sure, ayoko pong magkamali. Kaya kung papayag po kayo, magkaibigan naman po tayo eh. Bigyan nyo lang po ako ng ilang minuto para makuha ko po yung aking planner. Yes, Mr. Speaker. He can get that. It should not be counted against my time. Fortunately, I was able to retrieve the verse that I have cited. Mr. Speaker, I'm citing 1 Corinthians chapter 7, verse 39, which reads, and I quote, "A woman is obligated to stay in her marriage as long as her husband is alive. But if her husband dies, she is free to marry whomever she wants. Only it should be believer in the Lord." So till death do us part talaga. Kailangang mamatay po yung isa para lang makapag-asawa ka pa ng iba. Salamat po, Mr. Speaker. And I think my good friend is honorable enough to accept the challenge. I accepted the challenge, and I think it is for him to withdraw his sponsorship. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, what the distinguished interpellator quoted is not the phrase till death do us part. In fact, what he said was only with respect to the woman, not to the husband. It is here that when the husband dies, the woman can remarry. But it would be better if she does not remarry. That is completely different from till death do us part, which is addressed to both the husband and the wife. But as I've said, death here could be physical cessation of life or a metaphor that love, respect, and tolerance in the marriage had already ceased. And there is no way of reconciling the spouses. Mr. Speaker, I did not know that my good friend, the sponsor, is after the exact word, till death do us part. But it was only a matter of romanticizing it, Mr. Speaker. The couple are before or is before the solemnizing priest or anyone who is in a position to celebrate the marriage. So until death do us part is to romanticize the impending relationship. But the biblical anchor is the same, Mr. Speaker. I hope my good friend could comprehend the simple import of this particular biblical passage. It is still till death do us part. Kahit bali-baligtarin mo ito, Mr. Speaker, it cannot be interpreted in another way. I rest my case, Mr. Speaker. Thank you very much. Thank you for your interpellation. And Mr. Speaker, even if we accept the annotation of the distinguished Marcoleta,
it will not deny the fact that all Catholic countries who believe in the Bible have their own divorce laws in varying degrees of liberality. Only the Philippines and the Vatican do not have such divorce laws. Thank you again, Mr. Speaker. Thank you, distinguished Marcoleta, for your homily. Yan ang maganda mga kababayan, no? Yung parang friendly debate lang, yung walang initan ng ulo, ganda lang parang friendly debate lang po. Pero alam nyo, first time ko narinig o nakita na merong biblical na debate dyan sa plenaryo mga kababayan. Diba? At least po na na-cover nila yan. Kasi nga ito po tungkol po sa divorce law. Diba? Sinabi na nga ni Lagman mga kababayan na only dalawang bansa lang po ang walang bansa. Diba? Yung Pilipinas lang po at saka yung Vatican ang walang divorce law mga kababayan. So nakita natin dito na wala talagang exact word sa Biblia na tell death do us part mga kababayan. So iba yung pagkasabi kasi ni Congressman Marcoleta, pero kung isipin natin, parang ganun pa rin po yung ibig sabihin mga kababayan, pero wala pong exact na word na tell death do us part. So ang tanong ko mga kababayan, applicable pa ba yung tell death do us part na yan sa panahon ngayon sa Pilipinas? Sige nga, i-elaborate ho natin. So, paki-comment man po, applicable pa ba sa ating henerasyon ang till death do us part? So, ito po yung para sa akin mga kababayan na. Ito yung para sa akin lang. Sana hindi niyo po mamasamain. Sa akin, wala na mga kababayan. Hindi na po yan applicable. Bakit si Ivan? Kasi nga, meron na po tayong annulment mga kababayan. Diba? Merong annulment. Pero bakit sila bumuo ng divorce law? Well, yan po'y kapatid po. Kapatid. Yan po siguro pinsan po ng annulment, ang divorce law mga kababayan. Ang napaka-advantage lang po sa divorce law, cheaper than the annulment. Mas medyo mura pa lang po kaysa annulment mga kababayan. At ang sa divorce law, napakadali lang po magpa-annul mga kababayan. Magpa-divorce mga kababayan. So yan po yung napaka-advantage. Kasi nga sa annulment, medyo marami pang buburitsi, meron pa mga therapist na yan, mga meetings na marami. At saka napakagasto po kasi nga iilan po ng mga meeting ang kailangan dyan mga kababayan. Ang divorce law, hindi po ganun ka-complicated. Kaya ang gusto po ipasa sa Pilipinas, ang divorce law mga kababayan. Pero para sa akin po, ganun pa rin ho yan kasi meron naman po tayong annulment mga kababayan, di ba? Sana po maintindihan po ng lahat. Kaya nga supportado ni Sir Ivan yung divorce law kasi nga kung isipin natin, ganun pa rin naman the same pa rin naman. Meron na nga annulment mga kababayan, di ba? So anyways, forward din po tayo sa ibang usapin. Pag-uusapan na natin si Kibuloy mga kababayan. Kasi nga kahapon, di ba, pinasight in contempt na siya ng Kamara. Kasi nga doon po sa usapin, doon po sa issue ng SMNI, ng kanilang prangkisa, talagang na finorfeit na po ang kanilang prangkisa mga kababayan ng SMNI. So dahil nga hindi po napakita doon si Kibuloy, pinasight in contempt. So ngayon si Zubiri mga kababayan, kasi nga siyempre mag-request po yung Kamara doon po kay Zubiri kasi siya po yung Senate President dito. Ang request ni Zubiri, gusto niya na magawa sila dito ng show cause order para po kay Kibuloy mga kababayan. Gusto nila na bibigyan po ng 48 hours si Kibuloy para po makapagpaliwanag dito na kung siyempre ang kanyang paliwanag mga kababayan, bubusihin pa rin yan at saka titingnan dito at saka desisyonan ho yan ng mga mambatas natin kung siya ba dito i-cite contempt or hindi or siya po ipa-arrest warrant mga kababayan or hindi. At para maintindihan natin, let's watch this. Pinasight in contempt na rin sa Kamara si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig. Sa Senado naman, ilang senador pa ang tumanggi na ring pumirma para harangin ang contempt order laban sa religious leader. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Nanggagalaiti ang mga kongresista kay Pastor Apollo Kibuloy dahil hindi na naman ito nagpakita sa pagdinig ngayong araw ng House Committee on Legislative Franchises hinggil sa issue sa SMNI kahit sinabi na ito ng komite sa nakaraang pagdinig. Dahil dito, na-cite in contempt na ang pastor. Usually 1 week lang ho yan. Pinapa-appear na po namin. Ito ho 3 linggo ho ang binigay ng committee. And even up to now, you can see na ini-entertain po namin kayo. As far as due process concerned, palagay ko nyo naman, hindi nyo na ho pwedeng, we did not fall short as far as the due process clause is concerned. If we allow this, therefore,
anytime in the future, when a resource person does not feel the need to present himself, magpapadala na lang ako ng tagapagsalita ko. Sinalo naman ng abogado ni Kibuloy ang responsibilidad na padaluhin si Kibuloy at humingi ito ng panahon hanggang Biyernes para makuha ang oo ni Kibuloy na dumalo sa susunod na linggo. Bukod naman sa di pagdalo ni Kibuloy, dinikdik din ng mga tanong ang mga representante ng SMNI at KOJC kung bakit si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang napili maging bago nilang administrator. I will also move to invite then former President Duterte kasi siya yung in-involve as pinasahan ng property. Sa Senado naman, isinulong ng ilang senador na imbis na contempt order, show cause order na lang o paraan para pagpaliwanagin muna si Kibuloy. Paliwanag ni Senate President Juan Miguel Zubiri, mayroon na kasing naging kautusan ng Korte Suprema hinggil sa pagpapakontempt. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Nakalagay doon, we must exhaust all legal due processes. So, we have to, it says there that they must show cause order. There must be a show cause order. So, pag nag-show cause order si Ma'am Risa at hindi pa rin satisfactory yung explanation, sagot, tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to release the issue or the arrest order. Sa isang pahayag, kumiling naman si Vice President Sara Duterte kay Kibuloy. Pinuna niya ang mga ginagawang pagdinig na anyay tila pinatawa na ng guilty verdict si Pastor. Kahit daw nakabatay lang ang pagdinig sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang kampo ni Senator Risa Hontiveros na nangunguna sa pagdinig sa Senado sa naging pahayag ni VP Sara. Wala pa rin tugon ang kampo ni Senator Robin Padilla kung nakakalap sila ng sapat na pirma para baliktarin ang contempt order kay Kibuloy na isinusulong ni Hontiveros sa Senado. Pero may nadagdag na senador na hindi raw pumirma para baliin ang contempt order. Parang hindi rin naman kasi katanggap-tanggap na hindi natin i-require na mag-attend yung isang resource, isang imbitado sa Senado, di ba? Parang if ever, first time ata sa history ng Senate. Gayunman, bukas si Binay na padaluhin na lang si Kibuloy virtually o online. Nagpataw na ng show cause order ang Senate Committee on Women kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Nakasaad dito na kailangan niya magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat ipaaresto ng Senado. May 2 araw o 48 hours si Kibuloy mula sa pagkakatanggap ng dokumento para sagutin ang show cause order. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo mga kabayan para po maintindihan pa natin ano bang ibig sabihin po ng show cause order. Kasi nga nakikita dito ni Idlangaw mga kabayan na wala pa lang yung requirements na maglabas ka ng show cause order under po kapag ikaw po ay yung isang mababatas na napalabas dito or nag-decide dito na ipa-cite in contempt yung isang tao na kailangan po ng show cause order mga kabayan. Sabi ito ni Idlangaw wala daw. So for more details, let's watch this. Pagdesisyonan ni Senate President Mig Zubiri na bigyan ng isa pang pagkakataon si Pastor Apollo Kibuloy para iwasan ng isang arrest order galing po sa Senado. Sa panayam sa media, sinabi ni Zubiri na kailangang maglabas muna ang committee ni Senator Risa Hontiveros ng tinatawag na show cause order laban kay Kibuloy. Kung hindi pa rin ito pansinin ng pastor, doon na maaaring maglabas ng arrest warrant kay Kibuloy ayon po kay Zubiri. Ano po ang show cause order? Ito po ay isang kautusan na karaniwang nanggagaling sa mga korte na nag-uuto sa isang panig na magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat patawan ng parusa. Pero kung titignan niyo po ang rules and procedures ng Senado sa pagsasagawa ng increase in aid of legislation, wala pong binabanggit na anumang show cause order requirements bago mag-cite in contempt at maglabas ng isang arrest order. Sa Section 18 ng Senate Rules, ito po yung bahagi tungkol sa contempt. Simple lamang po ang patakaran pagdating sa pag-aresto.
Pag sinuway ang isang lehitimong kautusan galing sa Senado or Senate Committee, maring maglabas ng arrest order ang committee chairman basta't may pagsang-ayon ng isa pa pong miyembro ng komite. Pwede lamang itong pataubin ng majority vote ng mga miyembro ng komite sa loob po ng 7 araw. Sa kaso ni Kibuloy, hindi naabot ang majority na 8 votes na kailangan para pataubin ang contempt charge. At ang 7-day deadline ay nagtapos na po kanina. Sa Section 18 din, ang ma-cite o ang na-cite for contempt ay maring ipa-aresto ng Senado sa pamamagitan ng Senate Sergeant at Arms. Mari siyang ikulong sa kung saan mang iturong kulungan ng Senado hanggang sumunod siya sa kautusan. Sa Section 19 naman, kinikilala ng Senado ang right against self-incrimination o yung karapatan ng isang testigo na hindi magsalita laban sa kanyang sarili. Pero hindi kailanman pwedeng gamitin itong dahilan para hindi magpakita sa Senado. Case-to-case basis or question-to-question basis ika nga. Isa pa po, sa Section 10 ng Senate Rules, nakasaad din na hindi kailangang maging kasing higpit na mga patakaran sa korte ang patakaran sa mga Senate hearings, lalo na po sa Rules of Evidence. Kaya't sa huli, mukhang nagluwag ang Senado para lamang iwasan ang konfrontasyon kay Kibuloy na ilang beses na rin ginigiit na hindi siya dadalo sa isang investigasyon na minaniobra lamang daw ng CIA, ng FBI at ng US State Department para raw siya ay ipapatay. O, di ba? Klaro mga kababayan, wala pong rules po sa Senado na kung saan kapag magpa-cite in contempt sila ng isang tao, di ba kailangan, sabi daw ni Zubiri na magpalabas po ng show cause order. So wala pong nakasulat doon na kailangan po ng show cause order mga kababayan. Ngayon, na nakita po yung balita na yan, marami nag-iisip dito, baka po si Zubiri mga kababayan makakibuloy. Di ba? Sakto ba? Or okay, sakto ba ang ating analysis dito? So anyways, comment nyo po sa baba kung meron kayong reactions or any suggestions. So mga kababayan, please don't forget po na mag-subscribe sa ating second channel, yung Bagong Henerasyon TV. Meron pong comment dyan sa baba. Ipipin ko mga kababayan para po makikita nyo kagad. Okay? Kasi nga, yung ating mga kababayan dito na mga ukok po ng lipunan, pinagtripan nila ang ating channel mga kababayan. So yan po, in case of emergency, meron tayong second channel or backup channel mga kababayan. So anyways, yan po naman ang kablo ng balitang ng araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, Ikaw ang aking lakas, Ikaw ang aking pag-asa at aking kagalakan. Kailangan po kita sa lahat ng oras. Pakiusap, protektahan mo po ang aking pamilya, mga kaibigan at sino mang nagbabasa nito. Dalangin ko na ang kamay ng Diyos ay hindi titigil sa pagtulong sa atin sa mahihirap na sandali ng buhay. Naway alisin ng Diyos ang ating pasakit, mga alalahanin at problema at palitan ang mga ito ng kalusugan, kaligayahan at kapayapaan. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.